At kamustahin na po natin ang sitwasyon ngayon sa lungsod ng Tacloban. Naroon live si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Pia, Iga, na mula pa kagabi, nakaramdam kami halos 9 na oras na pagbayo ng hangin dito sa Tacloban City mula sa Bagyong Ruby. At hanggang ngayon, dama pa rin yung lakas ng hangin dito, pabugso-bugso siya. At may kasama rin niya pag-ulan na pabugso-bugso rin. Ngayon makikita nyo dito sa akin likuran, no, yung poste ng kuryente. Mula kagabi pa ho ito tumumba at itinawag sa CDRRMC. Pero ayon na rin sa mga kawani ng CDRRMC, ay nahirapan silang magresponde dahil na rin sa lakas ng hangin. Katunayan, Igan at Pia, ay mula kagabi, nakakatanggap sila ng tawag mula sa mga residente para sa rescue. Ang problema rin ay nahihirapan silang kumilos dahil sa lakas na rin ng hangin at ulan. Kaya inabusuhan nila yung mga iba pang nagpaparescue na sila ay kumatok na doon sa mga matitibay na establishments para sila ay manatiling ligtas. Sa ngayon, lumobo po sa 49,000 katao ang evacuees dito sa Tacloban City at 81 naman po yung evacuation centers dahil ibinilang na po dyan yung mga bahay at ibang mga establishments na nagpatuloy na mga evacuees sa kanilang mga bakuran. Ang magandang balita kahit paano at sana manatiling ganito ay wala pong naiulat na casualty sa oras na ito, bagamat meron pong mga nasaktan or merong mga isinugod sa ospital sa iba't ibang kadahilanan. Ayan, Igan at Pia, lumakas na naman yung hangin at ulan mula dito sa aking kinalalagyan sa Tacloban City. Igan, Pia? Alright, Sandra, nakikita natin, no, gaya ng sinabi mo, Igan, yung poste, talagang yung pagbagsak niya. At least sa ngayon, hindi problema, Sandra, yung nabanggit mo na linya ng komunikasyon. Kasi nakakatanggap pa ng tawag yung mga rescue center. Ang problema lang, hindi nila agad mapuntahan yung mga nagpaparescue. Itong mga tumatawag, Sandra, ano to, hindi na sila nakalikas at sila stranded sa kanilang mga bahay. Hindi ba sila nandun sa mga areas kung saan nasa pilitan ng evacuation? Yes, Pia, ang sinasabi ng local government ay halos 100% naman nilang masasabi na nailikas nila yung mga nasa coastal areas o danger zone. Ang problema, palagay nila, kahit doon sa safe zone ay maaaring may mga bahay na natagalan ng bubong, halimbawa, o parte ng kanilang bahay. Kaya biglang may mga tawag ng ganito na paghingi ng saklolo. Yung iba naman ay nailigtas daw nila ay hindi na napuntahan dahil peligro mismo yung pagbiyahe papunta sa kanila. At yun nga, buti na lamang daw as of this time, Pia, ay wala namang naiulat na casualty. Pia? Alright, maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Mag-ingat kayo dyan.